Si Pilandok at ang mga buhaya. Isang umaga, inutusan ni Pilandok ng kanyang ina na mamitas ng mangga sa nayon ng mabunga. Kailangan niyang tumawid ng malaking ilog para makakuha ng mga mangga sa mabunga. Ngunit nasira ang tulay sa malaking ilog at maraming buhaya sa ilog. Kinausap ni Pilandok ang pinunong buhaya para humingi ng pahintulot makatawid sa ilog. Hindi pwede, ungol ng pinunong buhaya. Kinakain namin ang sinumang tumawid sa ilog. Mukhang gutom na gutom ang mga buhaya at nag-isip si Pilandok ng paraan upang ligtas na makasunod sa utos ng ina. "Ilan ba kayong lahat?" tanong ni Pilandok. "20. Mabilis na sagot ng pinunong buhaya. Nagkunwari si Pilandok na isa-isang binilang ang mga buhayang nakalutang sa ilog. "Bakit? Sa tingin ko'y 10 lang kayo." "Hindi, 20 kami," giit ng pinunong buhaya. "Pero 10 lang ang nakikita ko," ulit ni Pilandok. "Imposible," sigaw ng buhaya. 20 kami." "Teka," malumanay na sabi ni Pilandok. "Mabuti pa, humilera kayong lahat para mabilang ko at baka may nawawala." Sumunod naman sa kanyang mungkahi ang mga buhaya at humanay ng magkakadikit. "At para matiyak ko," patuloy ni Pilandok, "tutuntong ako sa bawat bilangin ko." "1," bilang ni Pilandok at tumuntong siya sa pinunong buhaya sa tabi ng pampang. "2," at lumipat siya sa ikalawang buhaya. "3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, at lumundag siya sa kabilang pampang bago isinigaw niya ang 20. Dali-daling namitas ng mangga si Pilandok. Napuno ang kanyang dalang bayong sa mga hinog, malakit, matamis na mangga. Kumain pa muna siya at nakatulog sa busog. Hapon na nang magising si Pilandok. Anong tuwa niya nang makitang tahimik at walang buhaya sa ilog. Nainip siguro sa paghihintay sa akin at nakangiti siyang lumusong sa ilog. Ngunit nag-aabang pala ang mga buhaya. Nang nasa gitna na siya ng ilog ay biglang naglitawan ang mga buhaya. Huli na para makatakbo pabalik sa pampang ang kawawang si Pilandok. "Naku, mabutit narito pa kayo," nakangiti kahit takot si Pilandok. "Tulungan naman ninyo akong tumawid dahil ang bigat ng mga dala kong mangga at baka malulod ako sa gitna ng ilog." "Kakainin ka namin," ungol ng pinunong buhaya. "Itong mga mangga ko na lang ang kainin nyo," alok ni Pilandok. "Masarap ito." "Ikaw ang gusto namin," ungol ng mga buhaya. "Teka," mabilis na nag-isip si Pilandok. "Bakit ba gusto ninyo akong kainin?" "Dahil masarap ang iyong atay," sagot ng naglalaway sa pinunong buhaya. "Naku, sayang," at nalungkot kunwa si Pilandok. "At bakit?" nagtatakang tanong ng pinunong buhaya. "Kasi masamang mabasa ang aking atay," paliwanag ni Pilandok. "Kaya iniwan ko sa bahay. Pero kung iyon ang gusto ninyo ay kukunin ko." Bago nakapag-isip ang mga buhaya ay sumakay siya sa likod ng pinunong buhaya. "Sige," sabi niya, "ihatid mo ako sa kabila at kukunin ko ang aking atay sa aming bahay." At iyon ang nangyari. Sakay ng pinunong buhaya si Pilandok, pagtawid ng ilog pabalik. Pagdating sa pampang, agad siyang lumukso at tumakbo pa uwi kasabay ang sabing, "Hintayin ninyo ako at kukunin ko ang aking atay." 2 beses nalinlang ni Pilandok ang mga gutom na buhaya sa ilog. Napakatanga ng mga buhaya dahil naniniwalang pwedeng iwan ng isang tao ang kanyang atay. Napakatanga ng mga buhaya dahil umasang babalik pa si Pilandok para ibigay ang atay. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali
ay bumalik nga si Pilandok at may daladalang isang putol na kahoy. Natuwa ang mga buwaya pagbalik ni Pilandok. "Nasaan ang atay mo?" sabik na tanong nila. "Teka muna," paliwanag ni Pilandok. "Lumaki ang atay ko nang iniwan ko sa bahay. Gusto kong sukatin kung sino sa inyo ang may pinakamalaking bunganga para siya ang bibigyan ko ng aking malaking atay." "Ako yun!" sigaw ng pinunong buhaya at ibinuka ng todo ang kanyang bunganga. "Tingnan natin," sabi ni Pilandok. Lumapit si Pilandok sa pinunong buhaya at saka itinukod sa nakabungakang bunganga nito ang hawak na kaputol na kahoy. Pagkatapos, mabilis siyang lumayo sa bambang. Huli na nang maisip ng pinunong buhaya na nalinlang na naman siya ng tusong si Pilandok. "Hak! Hak!" sigaw ng pinunong buhaya. Ngunit hindi niya maisara ang bunganga dahil sa nakatukod na kahoy. Si Pilandok at ang mga buhaya.